Shout out everybody! Boom boom! Kamusta kayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga mom, mga sir. San mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Welcome back mga ka-59. So meron tayong napansin na sa mga sponsors na ipinost ni Panyang, napabilang doon si Telma and Alan, Tatay Alan. Sa pagkakatanda natin mga ka-59, si Telma, ang kapatid ni Alan, na tinulungan ni Ramil na magkaroon ng bahay. At nagkaroon pa nga ito ng luslos, itong si Tatay Alan, na pinaopera din naman ni Ramil mga ka-59. Bakit? Kasi ang buong akala ng karamihan, ang buong akala ng mga nakapaligid kay Dave nung araw, ito ang totoong tatay ni Dave. Wala pa yung mga ka-59, wala pa yung DNA test mga ka-59, ay inasikaso na talaga ito ni Ramil mga ka-59. Ngayon, dito sa vlog ni Ma'am si Marie, ay parang nakausap yata niya itong si Telma na itinatanggi na hindi si Tekram ang nagpagawa ng bahay. Yes, 100% hindi naman talaga solo ni Tekram yung pagpapagawa ng bahay. Sa pagkakatanda ko, doon sa kanyang vlog na bagong bahay, bagong buhay, naiyak si Tatay Alan sa bagong regalo. Noong November 2021, i-upload ang video na yon, which is nandoon din yung mga amount kung magkano yung mga naibigay ng mga sponsors. At ang pinakamalaki po doon ay ang kay Tekram na umabot ng 300,000 pesos. Although nagbigay din po si Stephen doon ng mga ka-5 na 50 mil, kay Ate MJ na 20 mil. So matotalo, mahigit 300,000 mga ka-59 yung naging total doon sa pagpapagawa ng bahay project ni Tekram doon sa akala nilang tatay ni Dave. Hindi lamang naman doon ang natatapos yung mga ka-59, dahil pagkatapos ng bahay, binilhan nila ng mga kagamitan at nakinabang din naman si Telma dito mga ka-59. Kaya ko lang binibigyan ito ng reaksyon ngayon. Kasi si Telma kasama ni Alan o Tatay Alan ay nagpapagamit sila kay Panyang. Sad to say, siguro wala silang option para makinig kay Panyang, kasi alam ni Panyang na hindi totoong tatay si Alan. At if I am not mistaken, ang gusto pa nga mangyari ni Panyang dito ay magkaroon pa ng second option ng DNA. Ang laki ng ginastos ni Ramil doon mga ka-59. Hindi biro ang pagpapa-DNA, hindi naman libre yun. At saka hindi mo basta pinulot ang pera para magkaroon ng DNA. Kaya lang, wala yatang tiwala si Panyang at gusto niyang magkaroon ng second option. Kumbaga, second opinion. Pero tingnan natin mga ka-59 kung itutuloy niya talaga yon. Ang sa akin lamang dito is talagang na brainwash itong si Telma, na brainwash itong si Alan, nagamit ika nga o ginagamit ngayon ng mga wakwak at ginagamit ngayon ni Stephanie. Kamukat-mukat ilalagay mo sa sponsors ito mga to. Ang sponsors nagbibigay, di ba? Ang sponsors tumutulong. Sila yung dapat tulungan Sila yung dapat bigyan. If I am not mistaken, although wala akong proof, siguro, marahil, di umano, ay baka naman nabibigyan mo ng ayuda ito mga to. Okay, kung mali ako, di mali ako. Pero hindi kasi magsasalita ang isang tao ng ganon na response kung hindi siya nakinabang. Hindi kasi magsasalita ang tao ng ganon na response kung wala siya sa kanyang sarili
na hindi siya nakinabang. Siyempre, kaya nga ganun magsalita ay ibig sabihin nakinabang or nakikinabang. Mga ka-5-9, masakit mang isipin at halukayin man natin ang mga pangyayari. Walang bahay itong si Alan kung hindi dahil kay Tekram. Kung hindi dahil kay Dave, na hindi naman pala niya tunay na anak. Yes, nakita ni Ramil si Dave, nagkaroon ng kita ang YouTube. Given na yun mga ka-5-9, huwag na natin silipin yung kumita. Marami namang nangyari, maraming naganap, maraming natulungan si Ramil, maraming inabutan ng pagmamahal si Ramil. So, ibig sabihin, hindi niya sinolo yung kita niya sa YouTube. Ibinigay niya kay Alan, 300,000 mga 5-9. Saan ka kukuha ng ganun? Diba? At ito lang ang charity vlogger na nakita ko mga ka-5-9, correct me if I'm wrong, na naglalabas ng ganun kalaking halaga sa mga tinutulungan niya. Correct me if I'm wrong po. Napakarami pong charity vlogger. Siguro hindi ko napapanood yung iba o talagang ayaw ko silang panoorin siguro. Pero mga ka-5-9, si Ramil lang ang nakita kong charity vlogger na dumukot ng 300,000 pesos para ipagawa sa bahay ni Alan. Sana maalala mo, Telma, na kung paano inalagaan ni Ramil si Alan, na kapatid mo, kung paano kayo inasikaso ni Ramil nung nando pa si Dave sa kanila. Mahirap lang isipin na dahil sa pera nawala na yung lahat. Nabura na lahat ng mga naitulong sa inyo. Kumbaga, dahil sa susol, parang nakalimutan nyo na si Ramil. Dahil sa reply mo, sa response mo, na sinasabi mong hindi si Tekram ang nagpagawa. Yes, correct, hindi si Tekram. Pero siya po yung pinaka may malaking ambag po doon sa bahay na ipinatayo sa kapatid ko. Mga ka-5-9, ito na yung punto na hinuhukay na yung mga nakaraan. Hinuhukay na yung mga nakaraan. Paano ba nangyari? Sino ba ang mga nakinabang? Malinaw lamang mga ka-5-9 na si Ramil Manalastas Tekram ay nagbibigay ng tulong ng buhat sa kanyang puso. Bakit tinulungan niya agad ito mga ka-5-9 na hindi pa nga siya sigurado na yun talaga ang tatay? Dahil naniwala siya sa sinabi ni Apple na yun ang kanyang tatay, which is pagdating ng DNA, hindi naman pala. Nagkaroon lang ng lokohan, biktima si Alan dito. Pero sana naman, Telma, ay magpasalamat kayo kay Ramil. Although nakapagpasalamat na kayo noon, pero wag naman sanang magpadala kayo ng magpadala dyan kay Panyang. Isipin nyo po na habang ngayon napapakinabangan kayo ni Panyang, gagamitin niya kayo. Paano kung hindi na? Paano kung tapos na ang lahat? Iiwanan lang kayo sa ere nito. Maraming salamat mga ka-5-9. Muli, gaya ng sinasabi ko po, kung ano man ang ating nakikita, ano man ang ating nababasa, ano man ang ating naririnig, pagsamasamahin natin ito ba ay may katotohanan o gawa-gawa lamang? Mga ma'am, mga sir, huwag po natin nakalimutan ang magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Ingat po tayo mga ka-5-9. Boom boom! Salamat po. May diin, may sigla, tinig na handang ipaglaban ng tama. Sa bawat vlog ni Tito Pit, sa camera, hindi lang basta